Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Dito sa ibabaw ng mundo ay may nagsusulputan na iba't ibang sekta ng pananampalataya. Dahil dito ay marami na sa mga Katoliko ang nalilito kung ano ba talaga ang totoo. Straight to the point! Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig. Narito na ang ating programa kung saan direktang sasagutin ang bawat katanungan, maging ang pambabatikos ng ibang sekta ng pananampalataya. Straight to the point! Straight to the point! Okay, magandang hello, yan. Hello, okay no? Okay. Magandang hapon po sa inyong lahat mga kapuntos, at sa hapon pong ito ako nag-live dahil meron daw gustong magtanong sa akin. Hindi daw siya Katoliko. Pero nakapagtataka yung kanyang message sa akin, talagang diniklara na niya talaga na ako'y sinungaling. Okay, so anuhin natin kung ano mga paliwanag nito. Sino ba to? Si Joel Perez Casio. So ating alamin So ano yung sadya nito at gusto daw niya makapagtanong. Okay, try ko tawagan si Joel Casio sa kanyang sa WhatsApp, sa WhatsApp number niya. Tawagan natin ha. Ito. Ayun pala. Okay. On call na pala siya. Microphone natin, gamitin natin ng microphone yung sa USB, ayan. And then yung aking speakers. Ayun, okay. Ito na. Hello brother Joel, narinig mo ako? Ayun. Okay, go ahead bro. Anong gusto mo itanong sana bro? Kasi sabi mo kasi sa chat mo, magtatanong ka raw. Anong gusto mo itanong bro? Gusto ko lang sana itanong na yung version niyo po ba, marami po ba kayong version ng mga Biblia? Kasi sa lahat po kasi ng mga kadibati ninyo, may ibang version po kayo. May sariling version po kayo. Di ba? So hindi kayo nagkakasalubong. Sa madaling salita, hindi kayo nagkakasalubong. So ang parang lagi nyo pong sa debate, lagi nyo pong parang logical na lang, di ba? So, ito yung tanong ko. Ang NCB ba, yung New Catholic Bible, sa inyo version? At isa, ang ikalawa, translation ba yung ginagamit mong The Living Bible or paraphrase? Personal paraphrasing lang? Okay, ang ganda na kanyang tanong, yung New Catholic Bible, hindi ko pa nakita yung New Catholic Bible, pero baka hindi ko maano yung New Catholic Bible kasi wala ako noon. Pero yung tungkol naman sa sa The Living Bible, translation siya at paraphrase. Dalawa kasing uri ng translation eh. Meron tinatawag nating dynamic equivalence at saka formal correspondence. Yung formal correspondence, yun yung word for word na translation. Yun namang dynamic equivalence, yun ay paraphrase. Pero bakit ba gumagamit ang The Living Bible ng term paraphrase? Ito, ate pakita ha. Bakit ba gumagamit ang Living Bible ng term
paraphrase. Saan po ko ba nailagay yung ito. Yan. Kita ko yung yung ating screen natin. Always. Okay? Yan. Bakit ba may paraphrase? Ito. Ang sabi ganito. To paraphrase, no? Yan. Lagay ko lang sa screen. Sabi ganito. To paraphrase is to say something in different words than the author used. So, gagamit siya ng ibang words than the author used. Halimbawa, yung sa John chapter 1 verse 1 ng The Living Bible. Sa ibang version na nakalagay doon, sa ibang version, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Pero doon sa The Living Bible, before anything existed, there was Christ. So, ang ginamit sa The Living Bible is Christ. Hindi siya gumamit ng word. Different words than the author used. Yan ang meaning ng yan ang meaning ng paraphrase. It is a restatement of an author's thoughts using different words than he did. This book is a paraphrase of the Old and New Testaments. Its purpose is to say as exactly as possible what the writers of the scriptures meant, and to say it simply, expanding where necessary for a clear understanding by the modern reader. The Bible writers often used idioms and patterns of thought that are hard for us to follow today. Yan ang reason, bro, kung bakit gumagamit kami ng mga paraphrased Bible. Anong next question mo, bro? So, gusto ko lang iklaro para sa mga nanonood sa iyo. May sinabi doon, author's thought. Yes, bro. Author's thought. Hindi po thought ng lahat. Hindi siya translated. Kaya nga, hindi siya in-acknowledge na translation. Hindi. Translation talaga siya, bro. Kasi kung uusisahin natin, halimbawa nga, nag-sample ako kanina di ba? In the beginning was the Word, and the Word was with God. Ang nakalagay talaga sa totoo niyan, sa Greek niyan, logos. Logos yon. Hindi naman Christus nakalagay doon Logos ang talaga nakalagay Para maunawaan natin yung logos, ang ginawa ng The Living Bible, nilagay niya Kristo. Para maunawaan mo kung sino yung logos na yon. Paano kung hindi pala talaga? Maghanap ka ng Bible scholar na susuporta sa iyo na yung logo sa John 1:1 is not referring to Christ. Inyo para maintindihan. Hindi, bro. Yun na, bro. Sinasagot ko nga, bro. Para maunawaan, para malaman mo kung tama ba yung inilagay sa thought ng author, alamin mo ano ang pananaw ng Bible scholar sa word na nasa John 1:1. Is it referring to Christ or other? O yun. Sige. Ito, tatanong ko Ang Babylon ba equivalent to Rome? Okay. Ang Babylon naman is figuratively speaking about Rome. Figurative siya. Hindi siya literal na Roma. Kasi ang literal na Babylon, nasa yata yun hindi ko na matrace kung saan yun. Pero yung sinasabi na Babylon sa 1 Peter 5:13 is figurative siya. Figurative. Marami namang figurative Yan nga, figurative nga, bro. Ang doon, ang tinutukoy doon. Hahalin tulad ko siya sa Israel. So, di ba? Kung may susuporta sa yung Bible scholar, sige, gawin mo. Ihalin tulad mo sa Israel kung gusto mo. Ang tanong, suportado ba ng Bible scholar na ang Babylon figuratively referring to Israel? Figuratively, referring ba siya sa Rome? Yes, bro. Referring sa Rome, bro. Hindi naman. Yes, bro. Referring sa Rome. Kahit itanong mo sa mga Bible scholar, bro. Bible scholar, hindi siya na-acknowledge sa Bible scholar, bro. Ay, teka, hanapin ko lang saan ko lang nilagay yun teka. Yun ay nakalagay sa tingnan ko lang sa references or sa double check ko lang, bro, in-acknowledge yun. Ruhin ko lang. Tinantayin natin sa Bible scholars about
1 Peter 5:13. Ano yung kanilang pananaw? Okay. Bible scholars. Okay, ating buksan sa online. Tingnan natin na ano pananaw ng Bible scholar ha. Okay, it's referring to Rome. Buksan ko muna yung ating Okay. Ito. 1 Peter 5:13. 1 Peter 5:13 commentary. Na natin. Kung hindi ba siya sinasabi doon na Rome. Okay? Rome. Nako. Ayan o. Nakikita sa screen o. Ito ay galing sa Bible scholar na sino to? Charles John Ellicott sa kanyang libro na Ellicott's Commentary for English Readers. Hindi to bias kasi hindi naman to siya Catholic eh. Ang sabi niya, sabi niya rito, yung tungkol sa that is at Babylon. That is at Babylon. Sabi niya, the literal Babylon in the East, this has for itself the simple way in which Saint Peter uses the word without any circumlocution, but it has nothing else for it to set against all the overwhelming arguments in favor of the third claimant, besides which we learn from Josephus of a great expulsion of Jews from the Oriental Babylon a few years before this date. These Jews might, of course, however, have gathered there again as they did at Rome, in spite of frequent explosion. It may be called the established interpretation that the place meant is Rome. Ang liwaliwanag ko? It may be called the established interpretation that the place meant is Rome. Yan bro. Hello? Nandiyan ka pa? Muted siya. Ay, hello. Ayan, oo. Yan bro, nasagot na. So, ano bro? Nasagot na ng Hindi, Bible scholar na kasi- si John Ellicott. Kasi si John Ellicott yung pero ano ang meaning ng Babylon? Yun na nga bro, figurative siya bro, nga referring sa Babylon. Hindi siya literal na Babylon. Para kunin mo talaga, Babylon, para kunin mo ang exact meaning ng Babylon, it should be literal Babylon. Kung exact meaning ng Babylon ang hinahanap mo. Kaso nga lang, yung 1 Peter 5:13 na Babylon is, figurative siya, hindi siya literal. napakalayo po sa Rome. Bro, ang sinasabi mong napakalayo sa Rome ay literal na Babylon. Kakasabi ko na nga ko pangalang yung Babylon sa 1 Peter 5:13 is a figurative Babylon. So hindi siya ang literal Babylon na malayo sa Rome. Na malayo sa Rome, tapos kayo yung Rome. Ay, bro. Di ba kakasagot ko lang? Gumamit ako ng Bible scholar. Gibain mo ang sinabi ng Bible scholar na yan ay figurative Babylon. Di ba? Ano pong ibig sabihin? Malayo siya sa Rome, pero bakit ang pinifigurative nyo is Rome? Kaya nga figurative kasi hindi siya ang literal na Babylon. Ito ba naman to? Para bang ganito ba? Bigyan na ng isang example ng figurative, Sabi ni Kristo, upon this rock I will build my church. Yung build na ginagamit dyan is figurative. Kasi kapag sinabi mong literal, gagamit ka ng maso, gagamit ka ng martilyo, gagamit ka ng semento. Yun ang literal na pag-build. Pero ang sinabi dyan, I will build, figurative yan. Kaya nga, pag sinabi figurative, hindi talaga siya yung build na, yun talaga meaning ng build. Kasi pag kunin mo ang meaning ng build sa dictionary, talagang kukuha ka ng mga materials para ka makapag-build. Kaya nga figurative Kaya nga. So bakit naging figurative yung Rome, yung
Babylon is malayo sa Rome naman talaga. Bakit naging figurative ang Rome? Kasi sa Roma naninirahan doon yung mga pagano gaya sa Babylonia. Naninirahan sa Babylonia ang mga pagano at ang Roma naninirahan din doon ng mga pagano. Kaya nga yung Babylon doon sa sa 1 Peter 5:13 is figuratively referring to Rome. Sige na lang, sige. Okay, sige, Brad. Kasi tinatawag na ako pero babalik ako. Pwede ba mag-set tayo ng time sa sa susunod na mga kasi sige, Brad. Ba't di mo subukan? Balik ka kagad pagkatapos mo tawagin kasi mga 6 or 7 di na ako bakante. Okay. Sige, salamat. Ano bro? Yun. So, call ended na. Ayan. So, tumawag siya gamit ang WhatsApp application. Okay, so ba't ka kasi magmamatigas pa kasi? Ang liwanag naman ng ebidensya. Saan ko ba nalagay yung ito? Minsan inakoy kapag kailangan kong hanapin. Pag kailangan kong hanapin, hindi ko agad makita. 1 Peter 5 verse 13. Saan ko siya ka? Hindi ko agad makita pagkahanapin ko. Okay, saan ko ba nalagay yun? Or try na hanapin Bible Scholar. Okay. Hindi ko agad makita. Okay no, so yun po, hindi siya nagtagal. So doon sa text niya sa akin, sabi niya, pwede po sana papasok ng live mo, gusto ko lang magtanong. Dati po akong Katoliko, so hindi na siya Katoliko ngayon. At nawalan din po ako ng gana dahil din po sa inyo sa mga kasinungalingan nyo. Kasinungalingan, walang ebidensya. Hindi ba? At yung Bible Scholar na ginamit ko kanina, Protestante Scholar yun. Ayun, kung sasabihin niya na yung Babylon sa 1 Peter 5:13 ay literal Babylon, paano niya patutunayan yung literal Babylon yun? Di ba? Yun na, sabi niya, sana maliwanagan niyo po ako, bakit hindi ka po sinungaling? Talagang hindi ako sinungaling. Yung mga sulpot lang na hindi matanggap ang aking sagot, sinasabi nila na kasinungalingan. Na ikukumpara naman, hindi ba? Pag ako nakipagtalakayan sa kalaban ko, nakikita nyo kung sino ang sinungaling. Kaya halimbawa, si Ma'am Genevieve kagabi, hanggang ngayon, nag-aalboroto pa rin yung kanyang kwet doon. Kasi, bakit daw ako gumamit daw ng mga Old Testament verses, ang topic New Testament naman kasi about Christian. Ganun pala ba't siya gumamit ng mga Old Testament verses gaya ng Exodo 20 verse 8? Di ba? Kaya siya na doon. Gagamit siya. Natural, ang topic is Sabbath. Isa ang ba inutos ng Sabbath? Ito doon sa Old Testament. Kaya ako ginamit ang Exodus 20 verse 8 para ipakita doon lang inutos ang pagingilin ng Sabbath. At yung ibang mga verses, na lang yon. Matatawag na lang natin yun na para bang review na lang yun, review. No? Review na lang siya. Pero ang actual na pagkakautos na sa Exodo 20 versikulo 8, doon po ang actual na pagkautos na ipanginin mo ang araw ng Sabat. Ngayon, nag-object pa ako doon sa sa paggamit ng first day of the week. Object ako, nagreklamo siya, ba't daw ako matatakot? Ba't di ko daw siya hayaan maghayag ng gusto niya? Takot daw ako. Kinrant naman ng moderator. Di pinagbigyan ko na lang.
napunta sa Fourth Beast, napunta doon sa Roman Empire, napunta doon sa Britannica, napunta doon sa kung saan-saan napunta. Nang tinanong ko siya, objection moderator, lumalayo tayo sa issue. Ay, ano ba naman yan? Alam mo naman pala na lumalayo sa issue. For the first time, ginawa ko yun kay Ma'am Genevieve. Ba't ko ginawa yun kay Ma'am Genevieve kagabi? Kasi, kahit na mag-object ako, pinipilit niya. Bakit? Nakalagay na sa kanya presentation eh. Hindi na niya maiiwasan. Nakalagay na sa kanya presentation, kaya niya gagamitin. Natanungin ko siya doon, objection moderator, hindi na yan ang ating topic. Alam mo naman pala hindi yun ang topic, bakit mo binibigay eh. Pag nag-object ako, reklamo naman siya. Sabihin naman niya na ano, na wag, bakit daw, ano daw, gano'n, kung saan na ano. Saan ba to? Tingnan ko nga, natuntun ko na yung ano, niya, details, saan ko ba ito nailagay? Documents, Bible Scholars, okay, doon pala. Okay, basahin natin anong sinasabi dito ni Charles John Ellicott. It may be called the established interpretation that the placement is Rome. Sabi naman ni Maclaren's Expositions, Alexander Maclaren, sabi niya, ito yung mga Protestant scholar, hindi to Catholic para sabihin bias ako. Sabi dito, then there is another question, where was Babylon? An equal diversity of opinion has arisen about that. I do not venture to trouble you with the arguments pro and con, but only express my own opinion that Babylon means Rome. The fact that Mark was beside Peter when he wrote seems to confirm the view that Babylon here is a mystical name for Rome. Kaya figuratively referring to Rome. Sabi niya, ang layo ng Babylonia sa Roma. Kasi nililiteral mo. Di ba? Nililiteral niya eh. Yun ang problema doon. Okay, so basta na lang ko ng comment kasi nagbabay na siya. Hindi ko na yung tumawag ulit. Okay. Hello bro. Hello bro. Sige bro, continue tayo bro. Malakas yung sa paligid mo. Ano? Malakas yung video sa paligid mo. Walang ano? Malakas ang video sa paligid mo. Kaya nga eh. Meron nagbi-video sa mga namin, mga kapitbahay namin. Sige, okay na ba? Sige, go ahead bro, go ahead. Uulitin ko lang kasi sinabi mo kasi figurative yung Rome ng Babylon. So, ang figurative kasi is alike. For example, sabi mo nga word. Ang verbo ay sumasa Diyos, di ba? At si Kristo 'yon, di ba? Pero paano nga naging Rome yung figurative ng Babylon? Inapakalayo ng Rome sa Southwest Asia. Yun lang po yun. Napakalayo po. Kasi kung figurative, dapat ang Rome nasa yung Babylon natapat talaga sa Rome. Pero napakalayo Southwest Asia tapos Rome. Okay. Napakalayo po. Figurative, hindi po siya pwedeng magiging figurative kasi malayo po talaga siya. Okay, so yan ang yan ang issue mo. Okay, para malaman natin, gagamit ako ng ibang translation. Talaga masabing translation Ang gagamitin ko naman ngayon, New Living Translation. Napakaiwan talaga translation talaga ito. Nakalagay talaga ito translation. New Living Translation, 1 Peter 5:13. Translation talaga, New Living Translation. Sabi dito, your sister church here in Babylon, mayroon siyang footnote, no? Your sister church here in Babylon, ang footnote niya ito. Greek, the elect one in Babylon. Babylon was probably symbolic for Rome. Yan bro. Probably symbolic for Rome. Figurative yan, hindi? Figurative nga, symbolic nga eh. Hindi po yan yung translation.
New Living ito ilalabas ko sa ano sa live ko yung translation na para mabasa. Naglo-loading pa kasi yung Biblia eh. So, paglabas nito, papakita ko sa screen. Pakita ko ito na lang dito tayo sa ano sa browser na lang tayo kasi matagal mag-load yung ano Bible. Okay, ating tingnan. So, tingnan niyo sa live po ha. Makikita naman sa live eh. New Living Translation online. Tingnan niyo ha. Living Translation online para makita. Kasi mahirap kasi magsalita na wala akong maipakita na ano eh. Ebidensya, no? Talagang maglabas ako ng ebidensya. Ang malaking problema dyan, pag siya mismo ayaw tumanggap ng ebidensya. 1 Peter 5:13. Palakihin ko konti yung letra para malinaw. Palakihin ko konti yung letra. Ayan. So, 5:13, eto. Ayan o. Your sister church here in Babylon. Yung Babylon dyan, meron nakalagay na letter D. Yan na. See footnote, letter D. Ano yung footnote niyan? Ito. D. The elect one in Babylon. Babylon was probably symbolic for Rome. Ayan bro. Hello bro, Joel. Ano bro? Yan, nasa screen nababasa ng mga viewers ko na ang Brother. oh, Bakit ayaw niyong gumamit ng translation na way back 100 years, 53 years, way back ha? Bakit laging bago yung inaano? Kasi yung bago pwedeng palitan. Di ba? okay, ganito ito ang sagot ko. Yung mga Biblia sinasabi mo nga way back, wala silang footnote. So hindi mo mauunawaan kung hindi ka gagamit ng mga explanation ng Bible scholar. Wala silang footnote. Halimbawa, saang old manuscript mo nabasa na yung verbo ay si Kristo? Meron ba? Ano? Meron ka bang maipakita sa akin na wait lang ha. Okay, halimbawa, meron ka bang maipakita sa akin, bro, sa Bibliang luma, way back na sinasabi mo, na ang verbo sa 1:1 ay si Kristo? Meron ba? Ano? Tinatanong mo ko. Pero pwede kita sagutin sa way ko. Sige, bro, sagutin mo ko sa way mo para malaman natin kung yung ano mo, yung katwiran mo, suportado ba ng Bible scholar o gawa-gawa mo lang. Bigyan mo ko ng old manuscript na sa 1:1 ang verbo in-explain niya sa 1:1 na si Kristo. Sige. Ako sasagot ako. Kailangan ba? So, bali. Wait, hello? Sige bro, sagutin mo bro, huwag kang magtanong, bali. Naka loudspeaker kasi ako. Kaya laging na ano yung speaker ko. To. hindi naman kasi talaga bakit nyo ba inuunahan yung mga tao, di ba? Hindi kasi kailangan na nababasa yung Kristo. Meron namang si Kristo naman nagsabi naman siya, ako ang verbo. So hindi pa ba sapat yun? Saang talata bro sinabi ni Kristo, ako ang verbo? Okay. Wait lang ha. Sisigawan na sila doon. So, antayin natin na kung makapag ano ba siya ng talata na ang sinabi ni Kristo, ako ang verbo. Wait lang. Ito kasi tuloy sabihin na ni mata na si Divine. Sige.
Wait lang muna ha. Bro, meron ka na talasa sa sinabi ni Kristo, ako ang verbo. Dapat. Paano yun? Hello, hello. Okay, go ahead. Rinig po. Inom ko lang muna kasi ano eh. Gagamitin ko sa iyo ngayon yung figurative. Hindi bro, kasi pag sinabi Di ba? pag sinabi mo kasi, bro, pag sinabi mo kasi na figurative, modern translation na yan. Sabi mo, di ba, doon tayo sa mga old translation? Bigyan mo ko ng old translation na sinabi ni Kristo, ako ang verbo. Hindi po ito new translation ha. Luma na po to. Anong 1970. Sige ha. Ano ang Biblia yan, bro? Anong Biblia yan? Kasi baka translation pa rin yan. Anong Biblia yan? Anong baka translation? Oh. So ibig mong sabihin hindi pwede gumamit ng translation? Yun na nga, hindi ba sabi mo, doon tayo sa mga luma na manuscript, ikaw ang nagsabi nun, di ba? Kasi gumagamit ako ng modern translation, sabi mo, doon tayo sa mga luma. Doon tayo sa mga luma. Bigyan mo ako, sinabi ni Kristo, ako ang verbo. Hindi, way back 70 years, di ba? So gagamitin ko sa iyo ngayon yung figurative na sinasabi mo. Pwede? Basahin ko muna bro ha. Sige. Revelation 1:8. Ako ang Alpha at ang Omega. Birbo o hindi? Hindi bro, hindi yan ang tanong ko. Hindi ko tinatanong kung sinabi ba ni Kristo na ako ang Alpha at Omega. Sa 1:1 may sinasabi dyan ng pasimula siyang verbo. At ang verbo ay sumasa Diyos at ang verbo ay Diyos. Bigyan mo ko ng old manuscript na nakalagay dyan na ang verbo, pinapakilala na ang verbo ay si Kristo. Hindi yung Alpha and Omega tinatanong ko, yung verbo. Pero figurative, di ba? Hindi bro, hindi figurative ng verbo ang Alpha and Omega. Kasi yung verbo mismo ang Alpha and Omega. Yung hindi siya figurative, okay? Bigyan mo ko ng Biblia na sinabi ni Kristo, ako ang verbo. Ano ba yung Alpha? Ay nako, ang Alpha ang una. Alpha ang pasimula. Siya ang word. Hindi, ang Alpha pasimula yan. Gumamit yan ng Greek alphabet. Yung Greek alphabet nagsisimula sa Alpha, natatapos sa Omega. Kaya nga ako ang pasimula at ako ang wakas, Alpha and Omega. Greek letter yan, Greek letter. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, saan sinabi ni Kristo, ako ang verbo? Ano? Pero kung ayaw mong tanggapin to. Pero paano kung ang mga apostol yung nagsabi? Ayaw mo rin tanggapin. So apostol naman. Sige, saan yung babasa sinabi ng mga apostol na si Kristo ang verbo? Okay. Tingnan natin kung makapagbibigay ba niya sinabi ng mga apostol na si At Kristo. nagkatawa. John 1 po, brother. John 1:14. At nagkatawang tao ang berbo at tumatahan sa gitna natin. Oh. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian na gaya ng bugtong ng ama. Anak, sino ba yung bugtong ng Gaya ama? ng- Sino ba yung nagkakatawang tao? Sino ba? Ang sinabi diyan bro, gaya ng Anong gaya?
Di ba? Binasa mo? At nagkatawang tao ang berbo. Oh. Si Kristo o hindi? Ay, So hindi siya kailangang Teka, hindi siya kailangang i-translate mo na si Huwag mo akong tanungin, bro, kung si Kristo ba o hindi kasi alam mo na yung sagot ko. Ang gusto kong ano sa iyo kasi pag ako gumamit ng modern translation, inaatras mo eh. Ngayon sabi, nagkatawang tao, tumahan sa gitna natin. Ang daming tumahan sa gitna nila. Pero sabi mo kasi, ang apostol ang nagsabi. Oh. Ang apostol na nagsabi, sige bigyan mo ako, sinabi ng mga apostol yan para ma-prove natin na hindi na kailangan ng mga modern translation. Anong hindi na ito lang bro. Kasi hindi mo kasi pwedeng lagyan ng ibang word yung verbo. Ayun, sabi ko na nga ba, nahirapan ka no. Kaya normal na nagagamit ako ng The Living Bible. Kasi ang iba, kahit na alam natin si Kristo yan, mamimiloso po pa. Saan mo nabasa? 1:1 si Kristo yan. Kaya mayroon, The Living Bible para ipakita talaga. Marami na ako nakaharap dati, no? INC or Muslim. Sasabi, saan mo nabasa sa 1:1 na si Kristo yan? Nalagalaga, Kristo. Ngayon natapuan ko The Living Bible, marireklamo na kayo. Sabi nyo, hindi naman yan translation eh. Ano ba naman yan? Alam mo naman na 'di ba na bawal din palitan yung mga word, di ba? Ay, wala yan. Kasi kung bawal palitan ang word, dapat sana ang Biblia natin gamit ngayon, Grego pa rin at hindi pwedeng i-translate into English kung bawal pala palitan ng word. Ano mo? Word ba yung translation? Hindi naman, di ba? Yung word ba, yung salita mismo, hindi pwedeng palitan, edi sana ang ating Bible ngayon, Greek pa rin. Parang gaya ba ng Quran? Yung Quran hanggang ngayon, Arabic pa rin. Oh. Oh, ano tayo, magkasangga tayo dyan. Pwede yung translation. Pero, hindi mo naman pwede yung pangunahan, di ba? Kasi, pagkagaya niyan, ang Christ, okay, Christ. Napakalayo po talaga eh. Hindi napakalayo, bro. Sasang-ayon lang ako, napakalayo, bro, kung kaya mong patunayan na mali ang John 1:1 ng The Living Bible. Patunayan mong mali 'yun. Sige, go. John 1:1, ano? Yung sa The Living Bible, hindi word ang ginamit doon. Ang nilagay doon, Christ. Before anything else existed, there was Christ. He has always been alive. And is himself God. Yun ang nakalagay sa The Living Bible. Para sabihin mo sa akin na malayo talaga yon, patunayan mo sa akin na hindi si Christ ang word sa John 1:1. Sinabi ko pag malayo na si Christ ang hindi sinabi? Sabi mo malayo masyado pag gumamit ako ng modern translation di ba? Isa yung Rome. Hindi ba? Pag gumamit ako, eto pa, bigyan pa tayo ng iba. Ha? The Living Bible pa rin. Maganda tong The Living Bible gamitin kasi dito tayo nakapokus ngayon sa translation. Okay. Eto ngayon, The Living Bible, bro. Patunayan mo mali na naman ulit ito, ha? Baling translation nito, ha? Eto. Ang sabi dito, ganito. Sa Exodus chapter 25 verse 18. Yan. Sabi sa Exodus chapter 25 verse 18 ay ganito. Dito na natin The Living Bible. The Living TLA to, Spanish. The Living Bible sa Exodus 25:18. 25:18. Ito ang sinasabi. Ayan. Sabi ganito. Then make 2 statues of guardian angels using beaten gold and place them at the 2 ends of the lid of the ark. Ang ginamit dyan, bro, is statues, estatwa. Ayan na, ang ginamit dyan is statwa. Yan ang ginamit ng author, estatwa. Tanong, mali ba yan o tama? Ano yun? Exodus 25:18. The Living Bible, Exodus 25:18. Then make 2 statues of guardian angels using beaten gold and place them at the lid of the ark. Ang ginamit dyan, gumawa ka ng 2 estatwa. Yung estatwa, bro, author's thought yun Author's thought, yung estatwa. Tanong, tama ba yan o mali? Kirubin ko dito, bro. Yun, sige.
Tama ba yan bro na estatwa yan o hindi? Ano? Tama ba na estatwa yan o hindi? Kirubin po yan. Anong kerubin yan bro? Tunay na kerubin o estatwang kerubin? Nawang kirubin, ginto, nayari sa pamukha. Yang kerubin ginto bro, estatwa yan o hindi? Linuluhuran o hindi? Hindi. Huwag ka napunta sa luhod-luhod. Simple lang naman ang tanong ko eh. Ang The Living Bible, gumamit ang The Living Bible ng term estatwa. Estatwa ang nakalagay dyan. Oo. Ang tanong ko sa iyo, tamang salin ba nalagyan niya yan ng term estatwa o mali? Yun ang tanong ko. Ano? Statwa, wala naman ako. Statwa yan, So ano yung ibig mong sabihin? So tama nga. Ang author's thought, ang nilagay niya, estatwa, tama. Ano to? Tama ba? Ang author's thought na nilagay niya, estatwa. Author's thought? Oo, tama siya. Pero Ayun, sabi ko, di ba? Nakita ninyo, ano? Nakita ninyo. Okay, so dito naman tayo ngayon. Isa pa sa The Living Bible mo lang mababasa. Eto, Joshua chapter 6 verse 7. Tignan ko lang verse 7. Ang sabi ganito, the armed men would lead the procession. Yan. Ang ginamit dyan, author's thought dyan, procession. Tama yan o mali? wait lang. Joshua, Chapter 6 verse 7. Ito basahin ko So Joshua summoned the priest and gave them their instruction. The armed men would lead the procession, followed by 7 priests blowing continually on their trumpets. Behind them would come the priests carrying the ark, followed by a rear guard. Ang ginamit sa verse 7, author's thought is procession. Tanong, tama ba yan o mali? basahin ko muna bro Pwede? O sige, basahin mo from verse 6 to Sabi 9. dito, From verse 6 to 9. Verse 6. Verse 6 and 9. At tinawag ni Josue na anak ni Nun ang mga saserdote at sinabi sa kanila, buhatin ninyo ang kaban ng tipan at magdala ng 7 saserdote ng 7 pakpak na mga sungay ng tupa sa unahan ng kaban ng Panginoon. At kanyang sinabi sa bayan, magpauna kayo at ligirin ninyo ang bayan at papagpaunahin ninyo ang mga lalaking may sandata sa unahan ng kaban ng Panginoon. Ano yung tanong mo? Ang tanong ko, ang ginamit sa The Living Bible dyan, sa pagbubuhat nila niyan, procession. Tanong, Opposition. tama ba yan na, na author's thought o mali? Tama po. O yun, sabi Wala ko po na yung ba- sabi ko na nga ba sa inyo, tama yun eh. Yung So tama na rin yung Rome. yung Kasi tama yan, tama na yung Rome. bro, tama. Yan yung tanong ko. Bro, tama talaga bro. Kukuha pa ako ng ikalawang Bible scholar, ha? Ikalawang Bible scholar na gagamitin ko, itong si Alexander. Teka ha. Itong si Alexander McLaren. Sabi ni Alexander McLaren, ano? The fact that Mark was beside Peter when he wrote seems to confirm the view that Babylon here is a mystical name for Rome. Dalawa na yung Bible scholar ko. Ngayon, ikaw naman. Showdown tayo. Pakitaan mo ko, Bible scholar nagsabi na yung Babylon sa 1 Peter 5:13 is referring to the literal Babylon. Logic lang po yung gamit yan. Hindi. Bro, pag sinabi mo kasing logic, bro, logic, science of correct thinking. Yan ang logic, ha? Logic is science of correct thinking. Pag sinabi mo na ako'y gumagamit ng logic, then I am using the science of correct thinking. Yan, ha? Ang tanong ko, mayroon akong dalawang Bible scholar na nagpapatunay na ang Babylon sa 1 Peter 5:13 is referring to Rome. Ikaw, meron ka bang may pakita sa akin Bible scholar na nagsasabi na ang Babylon sa 1 Peter 5:13 is referring to the literal Babylon? Brother, ang bubo naman ng Babylon. Di. Wag ka magpatutsada. Ikaw ang nagsabi sa akin na sinungaling ako eh. Di ba? Sabi mo sinungaling ako, may ebidensya ako. Ikaw hanapin na ng ebidensya mo. Kasi kung ikaw wala kang ebidensya, ikaw ang sinungaling dito. Yan ha?
Kung ikaw ang walang may pakitang ebidensya, ikaw ang sinungaling dito kasi ako meron ko ebidensya eh. Bigyan mo ako. Bible scholar kahit dalawa lang na nagsasabi ng Babylon sa 1 Peter 5:13 is referring to literal Babylon. Tanong ko bro, tanong. Hindi, magbigay ka muna ng ebidensya bro, huwag ka muna ng tanong. Ebidensya muna, kasi ebidensya ko kinukontra mo eh. Para maging patas, ibigay mo sa akin ng reason mo ba't mo kinukontra. Bigyan mo ko, tapatan mo yung ebidensya ko. Kahit dalawang Bible scholar kasi dalawa lang eh. Oh, bigyan mo kahit dalawang Bible scholar lang nagsasabi na ang Babylon sa 1 Peter 5:13 is referring to the literal Babylon. Utak lang taga. Ay naku, ano ba naman yan? Bro, wag mo akong dalhin sa private interpretation mo kasi ang gamit ko Bible scholar. Pag ang iyo private interpretation, ikaw ang sinungaling dito ngayon. Dapat suportado. Hindi yung ikaw lang ang may sabi, ikaw lang may gawa-gawa. Ayoko yung ganon. Tapatan mo yung Bible scholar na ginamit ko. Puro yung Protestant Bible scholar ha. Hindi yung Catholic Bible scholar. Protestante yon. Si Alexander McLaren at saka si Charles John Ellicott, mga Protestante yon. Bigyan mo ako. Kahit dalawang Bible scholar lang ang nagsabi na ang Babylon sa 1 Peter 5:13 ay literal na Babylon. Okay bro, pero tanungin kita, Southwest Asia, Ano ba naman? ang Rome, malayo hindi? Bro, ikaw ba? Tapatan mo ko kasi ang sabi mo sa chat mo sa akin doon sa WhatsApp, sinungaling ako. Ako naman, nagbabasa lang naman ako ng Bible scholar na statement. Tapatan mo yun kasi sabi mo sinungaling ako eh. Pag wala kang mailabas ngayon kahit dalawang Bible scholar lang, ikaw ang sinungaling dito. Tapatan mo ko. Kung sa ano pa yon, let's fight in the ring. Huwag kang ikot-ikot. Tapatan mo ko, bigyan mo ko dalawang Bible scholar nagsabi na ang Babylon sa 1 Peter 5:13 is referring to the literal Babylon. Bakit hindi mo ako masagot? Yung Rome at Southeast Bro, ang sinasabi mo bro, you are referring again to the literal Babylon eh. You are again referring to the literal Babylon. Kaya ka napunta sa Southeast Asia, kung saan ka, Northwest, East, South. Kaya ka tumatakbo dyan kasi ang nasa kukote mo, literal Babylon. Literal Babylon. Kaya para mapatindigan mo sa akin yung kukote mo ngayon, maglabas ka dalawang Bible scholar nagsabi na ang Babylon sa 1 Peter 5:13 ay literal na Babylon. Sir, kala ko ba figurative? Kaya nga figurative kasi hindi talaga sa literal na Babylon eh. Figurative nga eh. Hindi siya ang literal Babylon, figurative siya. Ibig sabihin, alike sa Babylon. Yun. Halimbawa, sinasabi doon sa sa Biblia, pag nagkasalang yung kamay, putulin mo ito. Figurative yun. Ibig sabihin, huwag mong putulin yung kamay mo talaga na literal, putulin mo. Mali yun. Ito ngayon. Yun ay figuratively referring to Rome. Napatunayan ko, dalawa ebidensya ko na Bible scholar. Pero tumatakbo sa isip mo, literal. Sige, tapatan mo, bigyan mo ako dalawang Bible scholar na sasabi na ang Babylon dyan ay literal Babylon. Hindi mo naman nasagot bro eh. Wala na. Hindi mo kayang tapatan. Ibig sabihin ba, wala ka maipakita sa akin Bible scholar na nagsasabi na ang Babylon dyan ay literal Babylon? Opinion bro, honest opinion. Ay, nako. Wala na. Bagsak na. At basa na tayo ng comment kasi bagsak. Ayaw kong tapatan eh. Sabi ni Vilma Alba Cantre, nagkaalaman na, walang mapapakita. Walang maipakita yung ating magyayabang. Huwag nyo ko yayabangan. Kung sino man kayong mga sulpot kayo, huwag nyo ko yayabangan dito. Kung sasabihin nyo sinungaling ako, tapatan nyo yung mga statement na ginagamit ko. Yung gagamit kayo ng sarili nyong opinion. Ano ba naman yan? Ako dito sa aking programa, hindi ako kailangan gumagamit ng sarili kong opinion. Pero pinagbibintangan ako sinungaling. Kahit may ebidensya ako. Sabi nga pa ni Darwin, lahat ng katwiran ay patas lang. Maliban na lang kung may ebidensya kang hawak. Ibig sabihin, mas mabigat ang argumento mo kung may ebidensya ka. Sabi naman ni James David dito, honest lang, sulpot, puro ka lang, puro ka lang, tutol.
Pagaling ka muna. May diferensya ka ata. Oh, may diferensya ka ata, bro. Sabi ni Romel Aguda Banderado, kapag sulpo talaga mahilig sa private interpretation, nagyabang pa. Oh. Oh, eto naman. Sabi naman ni Jemerico Mata, Brad, wala siya kasabot sa unsay figurative ug literal. Kaya yung sinasabi, ang layo ng Rome, hindi ba? Ang layo ng Rome, nasa Southeast Asia ba yan? Nasa ano ba yan? Sinasabi niya yon. Kasi ang nasa kukote niya, literal na Rome. Literal na Babylon. Sabi niya, pwede ko namang ituro sa Israel yan eh. O sige, tapatan mo ko. Maglabas ka, 2 Bible scholar nagsabi na ang Babylon sa 1 Peter 5:13 is referring to Israel. Kaya mo yan? Ano, kaya mo yan? Ano, brother? Oh. Kaya mo yan, tapatan yung yung ebidensyang hawak ko. Labas ka ng ebidensya mo. Bible scholar nagsabi. It's either ang Babylon sa 1 Peter 5:13 ay literal na Babylon o referring to Israel. Naghahanap ako, brother. Wait lang. Sige, magsalita ka muna dyan. Oh, sabi naman dito ni Enario Marisa, sa totoo lang ang mga sulpo talaga magaling lang sila sa kasinungalingan at pamimilosopo. Sabi naman ni Hans Ate ba yun? Hans Ace. Wala na may pakita na evidence yan bro, dyan do. Puro private interpretation. Sabi naman ni Mike Angelo, Batikin Belderol, puro storytelling yan sila. Tas pagtatanungin naman, layo ang sagot. Oh, ito naman sabi naman dito ni Paxio Adobo, ang pride lagi ipaubos para makasabot sa pagtulunan sa Diyos, dili magbuhat-buhat o gagalingong pagsabot. Sabi naman ni Janet Villaflor, nahirapan na yan. Sabi ni James David dito, wala kang mahahanap, walang papabor sa kamalian mo, hay nako. Sabi naman ni Lawrence ang Aleria, the Babylon in 1 Peter 5:13 is referred to ancient Rome and it has no significance in the days of early church. Oh, ancient Rome. Sabi ni Romel Palma, shout out po sa lahat. Shout out bro JD. Oh. So, bro, meron ka na ba ebidensya nakita? Ebidensya? Ebidensya lang po na hindi talaga sa Rome. Wala yan lang po. Ano nga, kung hindi yan siya referring to Rome. Ako bro, may 2 Bible scholar ako. Tapos sasabihin mo hindi siya Rome? Sino ka? Anong degree meron ka? Ha? Anong degree ang maipagyayabang mo sa akin na higit ka sa mga Bible scholar? Yabang lang, hangin lang ang nasa iyo eh. Ano? Ano po, brother? Napakalayo mo po. Hindi. Hindi ako napakalayo kasi may ebidensya ako. Ikaw, ang problema lang kasi ayaw mo tanggapin. Kasi ito, kahit na tanggapin mo man o hindi, ang mahalaga sa akin, nakita ng mga viewers ko na may ebidensya ako. Hawak dito, 2 ito, si McLaren at saka si Ellicott na nagsasabi na ang Babylon sa 1 Peter 5:13 ay referring to Rome. Kung ayaw mo tanggapin yun, hindi ko problema yun. Dahil ang concern ko dito, yung mga viewers ko, hindi ikaw. Okay? O, next question na lang. Next question na lang. Sige, kasi ayaw mong tanggapin eh. Ay, anong tatanggapin ko? Yung kwento mo. Anong tatanggapin ko? Yung kwento mo? Yung kwentong gawa-gawa mo? Ano ba naman to? May ebidensya akong hawak nito, tapos sasabihin yung sa'yo, ay nako. Sige bro, magtanong ka na lang ng iba kasi kahit na anong sabihin mo sa akin, alam ng mga viewers ko, may ebidensya ako, ikaw kwento. Sige. Ano, brother? Sige, iba naman. Bigyan mo ko ng nung tanong talaga na masasabi ko, intelihenteng tao ka.
Ito brother, oh. Sasagutin lang kita kasi napakalaya kasi. Sabi dito, where is Babylon? The city of Babylon was located about 500 miles south of Baghdad. Bro, gaya ng sabi ko bro, ang sinasabi mo dyan, literal Babylon. Literal Babylon ang tinutukoy mo dyan. Sabi Baghdad. Baghdad, Oh. di ba? Baghdad. Oh, Ngayon, ang sabi ni Apostol Pedro dyan, ang iglesia na nasa Babylon. Kaya mo bang patunayan sa akin na sa panahon yan mayroon ng Christian church sa Baghdad? ano daw? Sige nga, sakyan ko yung ideya mo. Logic na ito, no? Sakyan ko yung ideya mo na yan ay nasa Baghdad. Okay, Baghdad. Patunayan mo sa akin, sa panahon na sinulat ni Apostol Pedro, ang unang Pedro, mayroon ng Kristiyano sa Baghdad. Ano yung sinabi niya? Ang sabi niya, ang iglesia na nasa Babylon, kinukumusta kayo. Ayan na, ang iglesia na nasa Babylonia, kinukumusta kayo. Patunayan mo sa akin, nang isulat ni Apostol Pedro ang unang Pedro 5, meron ng Kristiyano sa Baghdad. Sino ba nagsabi? Di ba si Pedro? Patunayan mo sa akin bro. Patunayan mo sa akin, pabigatin mo yung argumento mo. Kasi kahit na anong sabihin ko sa iyo, you are still referring to the literal Babylon. Patunayan mo sa akin, sa panahon na isinulat ni Apostol Pedro ang unang Pedro 5, meron ng Kristiyano doon sa Baghdad. Si Apostol Pedro mismo ang nagsabi. Yan nga, patunayan mo sa akin, bakapan mo, kasi alam ko na, hindi naman, kasi sa Biblia, sa panahong yan, meron ng mga Kristiyano sa Roma. Kaya nga, meron tayong aklat ng Roma eh. Kasi meron ng Kristiyano sa Roma. Pero ikaw, ginigit mo na ang Babylon dyan, yung literal na Babylon na malapit sa Baghdad. Kaya patunayan mo sa akin, na sa panahon ng unang Pedro, nakarating na ang Kristiyano doon sa Baghdad. Ano ba yung sinabi ni Apostol Pedro? Hindi. Patunayan mo sa akin bro, na meron ng Kristiyano sa Baghdad yan. Si Apostol Pedro na nga nagsabi. Naku, mga kapuntos, mahirap kausap yung utak talangka. Ang reason siguro, kaya ito kumontak sa akin para makipagbataan. Alam mo yung bataan, pakikipag ano? Parang ugaling bata, asaran ba asaran? Para lang ano eh. Nagpapapansin lang yata to sa akin eh. Ha? Papapansin ka sa akin? Hindi ka worth it, papapansin ka sa akin kasi kung gusto mong mapansin kita, dapat matalino ka. Ano ba naman yan? Alam nyo, sa panahon ni Apostol Pedro, wala pa nakakapunta sa Baghdad. Let's try ha. Ating tingnan sa ating tingnan sa AI. Ating puntahan si AI para makuha tayo ng information ni AI. Punta tayo kay AI para maano natin si AI. Tanungin natin si AI. Okay. When Christian arrived in Baghdad. In Baghdad. Tanungin natin si AI. Anong sagot ni AI diyan? When Christian arrived in Baghdad. Okay, ang sabi dito, Baghdad on the ito pakita ko sa inyo sa screen ha. Pakita ko sa screen. Kailan nakarating sa Baghdad ang Christianity? Ito. Sabi ganito, Baghdad on the other hand was founded in the 8th century AD. It became the capital of the Abbasid Caliphate in 762 under the rule of Caliph Al-Mansur. Therefore, Christians would have been present in various parts of the world, including the Middle East, long before the establishment of Baghdad. So, long before the establishment of Baghdad. So, nasa mga 8th century. 8th century siya. No? So, pag sinabi 8th century, hindi siya 1st century. 8th century. Hindi 1st century.
So paano mo patunayan sa akin ngayon na sa 1st century, meron ng Christian sa Baghdad? First century po. Asan bro? First century Christianity was brought to Iraq in the 1st century by Thomas the Apostle and Bar Aday. Dito, ito lang po yung sabi. Dito ba? First century. Pero, meron pa po. Yung hindi po na ano sa Biblia po, si Apostol Pedro nga ho. Iraq bro, Iraq. Yung Iraq yan ba ang Babylonia? Ano? Okay, Iraq. Yung ba Babylonia yung Iraq? Iraq is below, ang Baghdad is belong sa Iraq. Ano po? Sige. Ang Baghdad po is belong po sa Iraq. So, Sige. mo ba sasali yan sa Iraq? First century po, pero meron pa pong mas nauna pa dyan. Who brought Christianity? Meron na nga sa Asia eh. To Baghdad. Mesopotamia. Tinan ko. Mas maganda kasi na makapag ano tayo. Hindi kasi ingay po kasi dito eh. Na timing pa sa sa linggo. Mm. 762 AD nga bro. Ano? 762 AD. Ano? 762 AD. 72 AD. Pero ano bang sinabi dito? Sa Iraq, di ba? So hindi pa bilong yung Iraq sa Baghdad. Sabi Yung Baghdad sa Iraq. The Apostle Thomas is believed by tradition to have evangelized in the eastern part of the Roman Empire, including regions that are now part of Iraq. So, part siya sa Roman Empire. Ibig sabihin bro, yung Baghdad is eastern part of the Roman Empire. Ano ba bro? Ano? Yung Baghdad ba is the eastern part of the Roman Empire? Eastern, Western. Eastern. Sabi dito, the Apostle Thomas is believed by tradition to have evangelized in the eastern part of the Roman Empire, including regions that are now part of Iraq. Kaya nga po eh. Diba sinabi dito first century. May evidence na 1st century. Pero hindi lang po 1st century yan. Wala naman sinasabi. Way back pa yan. Kasi si Apostol Pedro dumating na dyan eh. Where is Babylon today? Para malaman ko talaga kung nasaan yung Babylon talaga. Specific tayo. Kasi baka nasa paligid tayo nakapokus, hindi sa sa mismong Babylon. It's located in present-day Iraq, near the town of Hila. Yan, near the town of Hila. Okay. So, ang sabi dito, present-day Iraq siya. Tapos, ang sabi dito si Apostle Thomas, nangaral sa eastern part of the Roman Empire, including regions that are now part of Iraq. Part of Iraq ang napuntahan niyan, ang pinangaralan ni Apostle Thomas. So, is the Babylon, tanungin ko muna, is the Babylon in 1 Peter 5:13 referring to the real Babylon? Sana may lumabas dyan sa Rome yan, no? Para maano po yung Tinanong ko siya yung real Babylon bro, para literal tayo, literal essence. Oo nga. Sana tumatak dyan, Rome. Tingnan natin ha. Okay. Tanong ko dito. Babasahin ko na lang ha. The reference to Babylon in 1 Peter 5:13 is not universally agreed upon among scholars, and there are different interpretations. The verse in question is from the New Testament and states, "She who is in Babylon, chosen together with you, sends you greetings, and so does my son Mark." The identity of the Babylon mentioned here is a subject of debate among scholars. Some believe it could be a symbolic of cryptic reference rather than a literal one. Some believe it could be a symbolic
or cryptic reference rather than a literal one. Sa madaling salita, hindi siya talaga literal. So hindi siya ang literal Babylon. The term Babylon was sometimes used in the New Testament to symbolize a place of exile or persecution. And in this context, it may not necessarily refer to the ancient city of Mesopotamia. So hindi siya referring sa ancient city in Mesopotamia. Some scholars propose that the mention of Babylon in 1 Peter could be a code for Rome, which was often associated with persecution against Christians during that period. Okay ka dito, bro? Okay ka na ba dito? Ha? Hindi ko kasi nakikita yung ano eh. Ay, hindi mo makita. Babasa nga ulit kasi ang, Ayan, ang, ito. ano ko, ang Ayan o, nakita mo na. babasa pa ulit. Nakita mo Babasa na. pa ulit. Ano? Nakita mo Pasin na. na lang, pasin. Eh, nakikita mo na ba sa screen? Hindi nga ako hindi nga ako nag-open ng screen. Tawag lang po. So, Sige, Wala. sige. So, ako na lang babasa. Marami naman nakakakita eh. Some scholars propose that the mention of Babylon in 1 Peter could be a code for Rome, which was often associated with persecution against Christians during that period. Early Christians occasionally used symbolic language or coded references to discuss sensitive matters in a way that authorities might not immediately understand. So gumagamit sila ng mga symbolic language or coded reference para hindi kaagad maunawaan ng mga otoridad. So yung gagamit nila sa sa Babylon sa 1 Peter 5:13, siya is a code for Rome. Code siya para sa Roma. Para hindi kaagad maintindihan ng authority na ang tinutukoy pala niya diyan ay Roma, nilagay nila Babylon. Sige. So, author's thought yan. Ano author's thought? Hindi. Hindi author's thought to. Sino nga? Hindi Sino author's yung- thought. Balikan ko ha. Some scholars Sino ba? propose that the mention of Babylon in 1 Peter Brother, tanong ko lang. Ibig ba sabihin yung scholar hindi author? Ano scholar hindi author? Yung scholar ba author o hindi? Author ka means anong ibig sabihin? Kapag Sige. author bro, Ibig sabihin ng author. kapag author bro, nagsulat ka ng aklat. Oo. Ayan. Hindi yan brother. Pwede nga ako mag-author ng kasi kahit hindi ako magsulat ng aklat, basta ako ang pasimuno, author ako eh. Ay hindi. Hindi, pag ikaw ang pasimuno, ang tawag sa iyo, Wait lang. kung ikaw ang pasimuno bro, ang tawag sa iyo founding idea ka. Nagpasimuno ka, founding idea ka. Hindi ka author. Pag sinabing author, writer of the book. Teka, nag-rosary ba ngayon? Wait lang ha. Pag nag-rosary ito, stop muna ako ha. Hail Mary. Ayun, nag-grocery nga. So, kailangan ko na lang mag-stop kasi nag-grocery na sila doon. Okay, so, yun bro. Hindi ito, pag sinabing author, ikaw ang may akda ng libro. Ikaw ang may akda ng libro, yun ang author. Ang report, hindi ba yan author? For example, ako nag-report yan, hindi ba ako author? Pag sinabing ikaw ang nag-report, hindi ka author, ikaw ang reporter. Ha? Ano? Author meaning, basahin ko na. A writer of a book, article, or report. A writer of a book, article or report. Article, book, article or report. Sabi doon, ang reporter talaga yan. Ano to? So, sino ang author? Tanungin na lang kita. Sino ang author ng sinabi sa yung sa scholar? Sino? Bro, para malaman bro, ang ginagamit ko dito bro, AI. Artificial intelligence ang ginagamit ko sa pagbabasa ko kasi ang AI, general term yung nasa kanila. Lahat ng mga kaalaman na naka-store sa mga encyclopedias, dictionaries, history, yan ang inilalabas ng AI. Automatic silang sumasagot sa tanong So, ang ginagamit ko sa inyo ngayon bro ay AI. Ano na lang brother,
pwede po bang magtalakayan tayo gamit ang iisang Bible? Yung Hindi. Hindi pwede gamit ang iisang Bible kasi hindi kami naninindigan gamit ang iisang Bible. sabi, di ba? Yan yung nakaano sa inyo. Yan. Bro, huwag mong kalilimutan bro, unang Timoteo 3:15, ang iglesia ang siyang haligi at saligan ng katotohanan, hindi ang Biblia. At kami mga Katoliko, hindi kami nangangaral na paglilimita. Kasi sa amin kasi bro, hindi kami lokohan, hindi kami nagkikipaglokohan sa mga viewers namin. Hindi namin niloloko yung mga viewers namin, kaya hindi kami ganyan na magkikipagtagisan gamit lang ang iisang Bible. Hindi kami ganyan bro, kasi walang lokohan dito. Kadalasan gumagamit niyan puro private interpretation, kaya hindi kami ganyan. As long as may ebidensya ako makukuha, ilalabas ko yon para ipakita sa mga tao na yan ang ebidensya ko. Hindi ako gumagawa ng kwento, may ebidensya ako. Ganyan kami bro. So, ibig sabihin bro, hindi kayo naniniwala sa Biblia. Yan. Ay nako, sinabi ko na nga ba eh. Ang sa amin bro, iglesia ang siyang haligi at saligan ng katotohanan. Iglesia ang naglabas ng Biblia. Kaya bahagi ang Biblia sa aming ipinapangaral. Hindi Biblia lang. Dahil marami kaming tanong na hindi masagot ng Biblia lang. Hindi masagot ng Biblia lang? Yes, gusto mo subukan natin? Okay. Hindi masagot talaga ba? Wala, payag ka, subukan natin ngayon. Subukan natin, isang beses natin subukan. Ano? Sige, ganito. Sagutin mo gamit ng Biblia lang ha. Sige, labas ako ng talata. Sa 1, Kapitulo 21, versikulo 18. Ito ang sabi. Tagalogin ko. Sabi ni sabi ni Kristo kay Apostol Pedro ganito. Pakatandaan mo, noong bata ka pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at umupunta ka kung saan mo gusto. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadaling ka kung saan hindi mo gusto. 19. Sinabi niya ito upang ipahiwatig kung paano mamamatay si Pedro at kung paano niya luluwalatiin ang Diyos pagkatapos. Sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Isa lang ito ha. Tanong, anong paraan mamamatay si Apostol Pedro na nakaunat ang kanyang kamay? Ano? Sige. Paanong paraan mamamatay si Apostol Pedro na nakaunat ang kanyang mga kamay? Ako yung tinatanong mo. Kasi gusto ko subuhin kasi natawa ka nang sabihin ko, meron kaming mga tanong hindi masagot ng Biblia lang. Kaya sagutin mo ako ngayon gamit ang Biblia lang. Sagutin mo ako ha, gamit ang Biblia lang. Balikan ko yung binasa ko sa Mateo 21:18 hanggang 19. Sabi ganito, pakatandaan mo, noong bata ka pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at pumupunta ka kung saan mo gusto. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadaling ka kung saan hindi mo gusto. Sinabi niya ito upang ipahiwatig kung paano mamamatay si Pedro at kung paano niya luluwalatiin ang Diyos. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Ito ang tanong ko. Sagutin mo gamit ang Biblia lang. Anong paraan mamamatay si Pedro na nakaunat ang kanyang mga kamay? Tanong na. Ang ibig Hindi bro, wag kang gumanti ng tanong. Kasi ikaw yung natawa nang sinabi ko, may mga tanong kami hindi masagot ng Bible alone. Natawa ka doon kaya sabi ko, payag ka subukin natin ngayon. Pumayag ka naman subukin natin ngayon. Subukin ngayon. Sinabi to ni Pedro, sinabi to ni Kristo dito, sabi ni Kristo, mamamatay si Pedro na nakaunat ang kanyang mga kamay. Ang tanong ko sa iyo ngayon, paanong paraan namatay si Pedro na nakaunat ang kanyang kamay gamit ang Bible alone?
Bro, hindi kita marinig bro. Nag-mute ka yata bro, nag-mute ka. Ang tanong ko sa iyo, tanong ba yung pagkaligtasan? Ay, naban na yan. Ang sabi ko kasi kanina, may mga tanong sa Biblia lang hindi nila masagot. Natawa ka. 'Di ba? Natawa ka. Para bang ano ba naman tuturo nito? Hindi masagot ng Bible alone, 'di ba? Sabi ko, payag ka ba ating subukin ngayon? Pumayag ka naman, kaya subukan natin. Sagutin mo ko rito. Sabi ni Kristo, mamamatay si Pedro na nakaunat ang kanyang kamay. Ang tanong ko sa iyo, sagutin mo, Bible alone, paano namatay si Pedro na nakaunat ang kanyang kamay? Ano? Ikaw yung nagtanong eh. Kaya nga, sabi ko, marami kaming tanong na hindi masagot ng Biblia lang. Natawa ka, hindi ba? Natawa ka eh. Maang-maangan pa to eh. Tumawa ka kanina nang sinabi ko, mayroon kaming mga tanong na hindi masagot ng Biblia lang. Tumawa ka na para bang pinapakita mo sa akin na kaya mong sagutin. Oh? Sige, subukan natin. Bumayag ka naman. Sige, subukan natin. Talaga nakipagkasahan ka sa akin. Kaya kasahan mo na ngayon. Lubos-lubusin mo na. Sabi ni Kristo, mamamatay si Pedro na nakaunat ang kanyang kamay. Ang tanong ko sa iyo, paano mamamatay si Pedro na nakaunat ang kanyang kamay? Sagutin mo yan gamit ang Biblia lang. Paano namamatay si Pedro? Yan yung tanong mo, pangkaligtasan ba yan? Ay, nako. Hindi ko tinatanong kung pagkaligtasan ba o wala. Si Kristo ang nagsabi na si Pedro mamamatay nakaunat ang kanyang kamay para luwalhatiin ang Diyos. Yan ha? Para luwalhatiin ang Diyos. Ang tanong ko, paano namatay si Apostol Pedro na nakaunat ang kanyang kamay para maluwalhati niya ang Diyos? Anong paraan siya namatay? Brother, meron din akong tanong eh. Ay, nako, wala to. Mahinang klase to. Mahinang klase to. Yabang na nga nandito. Alam nyo, makikita ka agad, ano, basta puro lang yabang, ano. Makikita ka agad kung puro yabang. Sige, ano tayo magagawa? Yabang lang nangunguna dito eh. Mahangin lang ito, mahangin. Sabi dito ni Janet Villaflor, sagutin mo kasi. Sabi naman ni Loloy Perez Bumaya, garbo ang pinairal ni Sulpot. O, pride daw, pride. O. Sabi ni Den Lapis Ginema, tupagaoy, paligoy-ligoy. O. Sabi naman ni Roberto Barison Bardolasa, free, nagkukunwari na marunong. Sulpot, sabi yan? Sulpot, mahirap, mahirap umunawa o talagang walang alam o bob lang bro. Sabi naman ni Loloy Bumaya, kick out na yan bro. Kawawa naman. Sabi naman ni Roberto Berdalosa, o bob naman. Sabi naman ni wala tayong magagawa. Yabang nang pinapairal sa akin. Basta naiipit, lilihis yan. Lilihis sa ibang issue. At ako yung tipong under training dyan, na kapag yung kalaban mo lumihis, huwag kang papayag, babalikin mo. Kung ayaw niya bumalik, titigil ang usapan, wala tayong papala dyan. Yung papala dyan. Yung paglihis niya na yan ba may kinalaman sa kaligtasan? Meron. May kinalaman sa kaligtasan yun, kaya nga naligtas si Pedro dun eh. Kasi ang pagkamatay na yon, ang paraan ni Apostol Pedro pala maluwalhati niya ang Panginoon. Kaya alamin natin kung ano yon. Sabi niya, wala kinalaman sa kaligtasan. Walang kinalaman. Ganyan na yung makikita ninyo. Yabang lang kasi nangunguna dito eh. Si Joel Perez Casio. Nako. Joel Perez Casio, at na anong sabihin mo, hindi mo sinasagot ang tanong, hindi ka nakakaligtas doon. Paano nga siya namatay? O sige, ito nga. Hindi. Ikaw ang tinatanong ko kasi tutol ka sa sinabi ko na meron kaming mga tanong hindi masagot ng Bible alone. Tutol ka doon eh. Pakitaan mo ko ng galing. Sagutin mo ang tanong ko gamit ang Bible alone.
1 plus 1. Ay nako. Wala na, sira ng utak nito. Sira ng utak nito, si Joel Perez Casio, sira ng utak nito, wala tayong magagawa rito. Para lang ko nagipag-usap sa grade 1. So hanggang dito na lamang po tayo mga kapuntos kasi nagro-rosaryo na sa kabila, nagro-rosaryo na po doon. At least na ipakita ko sa karamihan ngayon kung sino talaga ang nasa kasinungalingan. At based sa ebidensyang hawak ko, itong si Joel Perez Casio ang nahirapan ngayon. Hindi makasagot ng diretso. Maraming salamat po sa inyo at kita-kits ulit tayo bukas sa another day of straight to the point. At yan po ang ating tampok ngayon sa Straight to the Point, kung saan sa loob lang ng ilang minuto naging matibay ang pananampalataya ninyo. Maraming salamat po. Straight to the Point! Straight to the Point!